Sabi niyo, binigay niyo yung 80 kay La Chica, kay Kernel. Nasaan napunta yung 45 million? Kanino niyo binigay? Sa aming vault pa po yun, Your Honor. Oo. Nung kinuha niyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Apat na Vice po. President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O hindi na, diniretso mo na kay Kernel La Chica? Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Oo. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor. Hindi mo nilagay sa vault? Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Hindi, Your yung Honor. pangalawa. Sabi mo na ibigay mo kay La Chica yung 80. Yung 45 million, saan mo linagay? Sa Kanino aming- mo binigay? Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po na i-release ko po, yung first release ko na ETM, 80 million plus, after mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko, na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor. Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Alias nga lang ata yung mga yun eh. Yung ano na yan, yung lito-lito, lapid-lapid na yan. O kung yung may piatos man kayo, hindi naman na ho siguro, pucha, napakamangmang nyo naman kung hindi nyo pa rin alam magpasa hanggang ngayon yung piatos na pangalan. Diba? Alias nga ho yan kasi nga po hindi po talaga pwedeng anong tawag dito? Ay, naglo-loading ako. Ano kung okay na ha? Pasuyo lang ating Lokreng. Alam nyo kasi, hindi, alam mo kahit gusto nilang alamin, ayaw na nilang alamin yung katotohanan. Yung piatos na yan, alias lang ho kasi yan. Kaya ho nila ginagamit yung piatos na yan para po maging safe yung taong gagawa ng operasyon na yon na sa confidential fund. Kasi nga ho, hindi po pwedeng na ikaw ba papayag ka, si Juan de la Cruz ang tunay mong pangalan, di ba? O tapos biglang nang ipapaano ka na lang, may i-raid ka, napakalaking mga ganito, ganire at ganyan. Pag yung mga yun nalaman totoo mong pangalan, yari ka, di ba? Si Marcoleta nga, totoong pangalan yung nandiyan dyan. Yinayari niya yung mga may problema dun sa flood control. Anong ginawa nila kay Marcoleta? Diba? Pinatahimik nila si Marcoleta. Kinulong nila kasama si Mike Defensor. Tama ba, Mike Defensor? Oo. Ay, tama ba? Pasuyo lang baka mali ako. Yung sa 18 Marines, may mga bumaliktad. Diba? Ngayon dun sa piatos issue na yun, kailangan ho talagang palitan yung mga pangalan nila. Para po, hindi po sila mapahamak, lalong-lalo na yung mga pamilya nila. Di ba? Napakadali lang pong intindihin yun. Lokreng, nandiyan ka ba? Pakitingin kung okay na kasi minomonitor ko rin dito sa akin. Salamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Ay magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at alias nga, tatanungin mo pa kung paano. Alias nga, ibig sabihin hindi totoo. Naman, no? apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao. Walang... alias nga eh. Kahit sabihin ko ako si Rambo. Sir naman, anak ng Teting. Pag sinabing alias, okay lang yun. Kahit sabihin ko ako si Lito Marcos. Alias lang yung mga yun. Huwag kayo masyadong apektado, sir. We love you, we love you. Lito Lapid. Pero sir, napakababaw naman kung yun ang irereklamo. Diba? Lokreng. Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor.
sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor. Ba't yung pinagkatiwalaan si Colonel at Chica? May nakita ba kayong background niya? Nung Shoutout Cesar, yan sa mga bagong pasok. siya, Ayan, active pa siya hanggang Serena, shoutout Ayun, yan. meron ba siyang intelligence fund sa office niya, na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence fund po yan. Siya ba meron bang sariling intelligence fund? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo inalam? Hindi ko alam, Your Honor. Ayun lang po. Maraming salamat. Jesus Bismar, shoutout sa'yo Sayang, kala ko ba naman may sasabihin maganda tong si si Lito Lapid. Kala ko makabuluhan na yung sasabihin niya. Alak ng teteng ka naman, Lito Lapid. Lahat kami nag-aabang. Kala ko may sasabihin ka na itigil na yung impeachment. Dapat flood control lang inuuna natin. Dapat may ganun sana. No? Senator Judge, thank you, Senator Judge Lapid. Senator Judge Zubiri. You may proceed, sir. Ayaw yan kay Subiri. Wala yan. Ayaw yan. Dito na tayo sa susunod na issue, mga kapatid. Irrelevant lahat by Attorney Panelo. Binatikos ang mga pinag-uusapan sa impeachment. Eto maganda pag si Panelo. O isunod na muna natin tong PBBM, matinding buhos ng ulan kaya na-overwhelm. Check yan, overwhelm na naman. Okay, dinahan na. Awanan sabi si Cesar, walang kwentang tanong ni LL. Tangina, minsan na nga lang lumabas kung ano po pinagsasabihin, no? Concern siya dun sa pangalan lang niya. Sa apelyido pala. Okay, ito na. Si BBM muna. Sinisisi niya kasi yung baha. Okay? I-play na muna natin. BBM, ba't ka ba sinigsisi? Dati, ngayon sinisisi mo na naman yung baha. Nag-schedule na naman. Okay, pakinggan natin. Tapos lang namin yung briefing tungkol sa flooding situation sa Region 3. At talagang ramdam na napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Oo. Kaya't na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na Wow! Na-overwhelm na naman. Naalala ko po yung flood control po ni Dison. Sabi niya, piling-pili daw po yung mga asfalto. Ngayon, kumbaga may mga engineer daw na gagawa. Doon yung sa yung sa EDSA, yung asfalto ba yon? Espalto. O ngayon, nadaanan ng ulan, nababara ng ulan, biglang nawala na agad. Ano sasabihin nyo? Kasi nababara ng ulan hindi na drain, kaya po nababad yung ulan doon, nasira yung espalto. Lintik kayo. Billion ho ang usapan doon, di ba? Kung sinimento nyo na lang sana yon, edi mas matibay-tibay pa. Espalto ang nilagay, tapos piling-piling espalto. Naalala nyo yon? Tapos ngayon, na-overwhelm lang ng baha, nababara ng baha, nawala na. Tapos ngayon, ikaw BBM, sasabihin mo, may flood control na overwhelm na naman. Ikaw na mismo nagsabi, may baha, may flood control na nawala Ghost project Ikaw nagsabi nun Tapos ngayon, sasabihin mo na overwhelm na naman. Anak ng teteng. Cesar, anong overwhelm? Ghost na nga yung mga... Naalala ko kay Jessica Soho, may mga nilabas siya na DPWH ang mga gumuguho. Pero yung mga ginawa ng Japan, naalala ko sino nakapanood sa inyo ng Jessica Soho, ginawa daw po yung sa Japan. Ginawa yung sa Japan. Meron dito mga flood control or isa ata o dalawa na Japan ang gumawa. Hindi daw po yun gumuho. Diba? Baka angkinin na naman ni BBM yon. Sa mga bagong pasok dyan, palike naman po. Napakalaking bagay po sa atin. Kung maglalike kayo, pumindot na kayo dyan. Nood na po tayo. Pa-share na rin po, mga kapatid. Flood management program. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na kitang-kita na naman. marami halimbawa sa Bulacan, mga flood control na hindi naman nagawa, kaya nagkakaganto. Ngunit, kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao na yung climate change ay talagang nandito na at nandyan tayo naapektuhan.
Ayan na, sinisina yung climate change, naapektuhan. Noon po may undoy, kaso noong mga panahon ho noon, hindi naman kasi nila binibida yung flood control. Kumbaga, ibang mga project ko yung ginagawa nila. Ngayon kasi lumala, sinabi nyo may flood control, kaya ngayon hinahanap ng mga kababayan natin. Tapos ngayon sasabihin mo, sinisisi mo ngayon yung ulan. Wow, heavy. Bakit at tayo yung gumawa? Sabi ni Cesar, dagat sa Bulacan. Oo, grabe na ho yan. May vlog po dun eh. Talagang grabe, parang yung iba lumilikas na po. Ayaw na nila dun tumira. Sayang ho yung mga magagandang bahay kasi binahalang. Alam nyo, madali naman sana kung yung budget ho hindi kinukurap. Kaso naririnig natin bilyones po ang naririnig nating pondo. Pero putya, wala po. Grabe. Nakapag-desisyon tayo tungkol sa mga immediate measures na kailangan gawin in the immediate term, in the medium term, and in the long term. In the immediate term, syempre, ayusin natin yung mga nasira at babalikan natin lahat ng mga nasira. Yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, na madalian para matapos ulit. Ang problema din dyan ay hindi pa tayo nakakasiguro kung titigil na yung ulan. Dahil kailangan natin, halimbawa, may mga lugar may tubig. Di nga. Alam nyo kasi, ganito kasi sir, dapat tag-ulan pa lang po, inaasikaso na yung mga flood control issue. Di ba? Dapat inaayos na yan, ginagawa na ng paraan. Ang problema ho kasi, nakatutok sila sa impeachment. Di ba, Elliot ba to? Eli na lang itawag sa'yo. Kanal dapat ang ayusin. Huwag kurap ang pera para maipagawa ang dapat ipagawa. Tama po kayo dyan. Kasi ho, nagkakataon ho ngayon na kapag tag-init pa lang ang ginagawa nila, impeachment kay BP Sara. Anong inatupag nila nung summer sa Kongreso? Impeachment. Diba? Naipasa nila, palakpakan na naman sila. Nag-impeach din sila kay BBM at kung ano-ano pang mga pagpapabagsak kay BP Sara ang mga nasa isip nila. O ngayon tag-ulan na, impeachment pa rin. Diba? Wala tayong update tungkol po sa flood control. May issue na nga tayo sa war on drugs eh. Marami na nga pong mga gumagamit daw di umano na naman eh. Tapos ngayon, flood control, problema na naman. Di ba? Basahin natin Kapitulo 1, 3, 4 ng Lokreng. Cesar, ban-aid solution na naman. Propaganda ka BBM. Yung mga short term, no? Para lang may magawa, pa-interview dito, pa-interview doon. Sabi ni Lokreng, sa bagay, all over the world apektado ng climate change pero hindi sana ganyang kalala kung hindi dinugas ang pondo para sa flood control. Tama po ang sinabi ni Lokreng, tama din ang sinabi ni Cesar. Si Sorina nandyan, nanonood lang yon. Ang problema ho kasi, puro ban-aid solution. Tapos bigay ayuda para bumango. Ngayon may bago na naman pong flood control. Uutang o nakautang na naman ng 107 billion, tama ba? Di umano? Ano na naman gagawin doon? Tapos pagdating ng 2028, kung maging presidente si BP Sara, sinong sisisihin nila? Si BP Sara. Okay. Next na po tayo mga kapatid sa mga bagong pasok dyan. Nakikiusap lang po ako, naglalambing po ako. Palike po ng ating video. Kung napapansin nyo, maliit lang ang ating views. Dala na nga po ng nasira ang ating algorithm. Pero lalaban po tayo kasama ng ating mga viewers. Okay, here we go. Hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa. Hindi nila ma-assess kasi nga may tubig pa. Gunggong. Galunggong yung mga plano nyo. Nung panahon po ng tag-init, pwede nyo naman sanang planuhin yun, wala pang baha. Bakit ngayon sasabihin nyo may baha pa? Pakinggan nyo mga kapatid, napakatalino talaga ng presidente na to. Dahil kailangan natin, halimbawa may mga lugar may tubig pa, hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa. Hindi pa natin ma-assess kasi nga may tubig pa. Nung walang tubig, nung wala pang ulan, tag-araw pa lang, edi sana inayos nyo na ng maigi yung hayop na project nyo na yan. Tapos ngayon, panay interview dito, panay interview dun. Hingina niyan, mamen.
Ay, nako, Pilipinas, ganito talaga, wala tayong magagawa. Pa-share na lang po at pa-like. Meron na binabaha pa, kailangan natin antayin yan. Pangalawa, Kailangan pangantay. Paano kung di humupa? Sa Hagonoy, Bulacan. Ganun-ganun na lang yon. Naman. binabantayan natin ang panahon kasi kahit yung mga nasira, pag-aayos Binabantayan yung panahon. Di ako naniniwala. Tag-init po siya, hindi kayo nagbabantay. Binabantayan nyo kung anong mangyayari kay Bibi Sara eh. Wow, heavy. natin ngayon, bumalik na naman yan at masisira ulit yung bagong gawa. Oh. Kaya napakasayang naman ang ating gagawin. Kaya Kaya mga kababayan, hintayin na lang nyo munang humupa ang baha, tsaka na lang humuna ulit. medyo kailangan natin alalayan at bantayan na mabuti na maging effective kung ano man yung gagawin natin ay magiging matibay at hindi mawawala at hindi masisira sa susunod na baha. Kaya lahat ito ay aming napag-usapan Ayusin ko lang yung face ko, ang pangit ng pumuputi tsaka lumiliwanag. at napagplanuhan at immediately there is a project for Sabo River Dams. Sige. Lima kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuhanan ng tubig. At yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Kailan yan? Marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo. Wait lang Wait lang BBM ha. Bobodyakin ka nito ni Cesar. Anong plano? Sira na lahat ng flood control mo. Tapos matatapos na yung termino niya, wala pa rin. Yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. Wala na. And this is the long-term plan. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan ngayon natin. That is about 100 kilometers. Kaya medyo matatagalan. Pero pinag-aaralan na natin para at the very least, meron tayong plano at meron na tayong masisimulan. Putang ina, puro plano pa rin. Matatapos na yung termino niya, plano pa rin. Wow. Heavy. Wow. Tang ina, pauro pa interview. Si BP Sara nakikita niya sa mga wala bihira puro pagtulong. Diba? Hanapin natin mamaya Baka may naghahanap kay BP Sara si Sir na ulbod ata. Budol na naman. Wala na naman. May gagawin na naman kunwari di umano. Doon sa napakahaba ang gagawin na dike na kalsada. Tangina, ngayon nyo lang naisipan yung ganyan, yung dike, etc. kalsada. Samantalang, ilang beses na. Diyos ko po. Para maharang. Tangina, paano nyo na pagtatanggol to sa mga kuya natin doon sa kabila? I love you all. Kahit maka-BBM kayo o ano pa man ang kampo nyo, love ko kayo. Pero, bilib ako, paano nyo to na pagtatanggol? Puta, di namin kaya. Ang tubig na nanggagaling sa dagat, sa Manila Bay. So, that is the situation that we have now. Okay na yan, binalik na yung basura. Ayaw nyo naman sa sa Dolomite Beach, no? Ayaw nila. Di yan, balik na sa inyo muna yung mga basura. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. At patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao ay binibigyan natin silang lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now. It is still a developing situation. Hindi pa tapos ito. So we will continue to monitor. We will continue to do everything that we can so that we will mitigate the effects of this very strong rain and the flooding that follows it. Sige, maraming salamat. Naniniwala na naman kayo dyan. Ay, walang kulay. Real talk lang.
Ay, nako BBM, kung ano-ano mga pinagsasabi mo. O, ito, mga kapatid, dun po sa nangyaring hearing kanina, kamusta na? Nakapuntos ba sila? Wala pa rin, di ba? Ang tabang-tabang. Pero tangina, matatalino kayong mga tao na nandiyan kayo sa loob po ng Senado. Dapat ipatigil nyo na yan. Wala na eh. Di ba? Oh. Sir Panelo naming mahal, here we go. Sa tingin ko, irrelevant na nga lahat ang pinag-uusapan doon eh. Kasi, if your finding of irregularity is not yet final, so what is your basis for suing the Vice President for irregularity of funds? Ganun lang kasimple yun eh. Doesn't require you to be a lawyer to realize that common sense will tell you na walang basis ang demanda. You wait for the finality of the findings. Kaya naawa ko dun sa mga testigo, gaya ngayon. They've been peppering this witness with questions. Sa akin, irrelevant lahat yung mga tanong. Hindi nila iniintindihan sinasabi ng testigo. Oo. Sinasabi na nga ng testigo, ako nag-release ng pera. Oo. Kasi ako ang SDO. Ang kukulit ng lahat, pati mga judges, tinatanong siya about yung, sino ba yun? Colonel La Chica. La Chica. Active yung attorney, ah. Kaya nga, tinatanong niya kung alam niya yung, paano nga niya nga naman malalaman? Hindi, wala naman siya sa ground. Hindi, parang hindi nila matanggap yun. Bakit ba hindi nila matanggap? Siya nga ang special disbursing officer to disburse the money. Since the program has to be implemented by someone who knows. Di siyempre yung intelligence officer, yung security officer. Bakit yung iniipit to? Kaya nga tinatanong siya, di mo ba alam na ikaw ang accountable officer? Oo. Oh. Are you willing to be to be punished for what others have done? Ako ang accountable officer eh. Oh, alam mo, yung tanong na yun, dapat di na tinanong yan kung sino yung gumastos. Oo. At kung meron mang irregularity, yun ang didemanda mo. Hindi porket siya ang accountable under the law. Kung hindi naman siya ang pwede, maybe you can. Alam mo kasi ang nangyayari, parang naghahanap na lang sila ng naghahanap na lang sila doon sa testigo nang maipupukol pa kay BP Sara, pero pigang-piga na, wala na po, dapat itigil na nila yung pungin ng impeachment na yan. Sue her for Sorry, nagmura ko. administrative. Ay, basahin pa po natin yung sinasabi ni Boss Cesar, si Kuya Cesar nating mahal. Yan. Yung prosecution yan, siligutan. Puro theatrical lang approach niya. Ginagawa tayong engot. Wala nga. Ang kapal-kapal nga ng niya. Yun lang ang masasabi ko dyan eh. Ang kapal-kapal nga ng foundation niya tsaka yung lipstick. Ano ba pinagagawa niyan? Ano ba yung attorney ba yan o attorney? Okay, tuloy muna tayo dyan. Cesar, baka ko nung masabi ko ha. Pasensya na. May negligence. Gabriel. May negligence dahil sasabihin niya, wala nga in-implement nitong officer. Siya ang may alam ng lahat. Oo. Pinakita naman niya yung mga dokumento, tinignan ko naman. Pag tinanong ko siya, sabi, confidential yan. Oo. Anong gusto niyong gawin ko? Di ba? We are now Gulat ako dun. Rock. on day 17 ng trial. Anong established, sir, so far, kung meron man, ang prosecutor? Ay, umabot na siya ng halos 2 minutes. Ayan. Nasabi naman na ni Sir Panelo ang kanyang mga salita. Dahil dadako na tayo dun sa isa pa. Gusto kong maipakita sa inyo si Castro. Yung isang Castro yung magpinsan. Nakatulog ba? Kasi hindi ko na i-live yung bandang alas 10 eh. Tingnan natin kung nakatulog. Nakatulog ba si Castro? Castro muntik ng sinipa sa korte. Patanong lang question mark, okay? Joel guilty. Ang boto laban kay BP Sara. Risa nagkalat na naman, oh. Si Joel guilty kay BP. Kininayo kayo Ang babaw ng mga ebidensya tapos guilty. Wala. Ang dungis talaga ng galawan dito sa gobyerno na to. Mapa-impeach nyo man si BP Sara, may mga Duterte pa, di ba? Tuloy tayo mga kapatid. Ayan, bago natin ituloy, may sasabihin pa ako ng gigigil ako eh. Ito lang, no?
Kung halimbawang mapatalsik nyo si BP Sara dahil sa inyong mga pagpipilit at bendalo, hindi pa rin po magkakaroon ng tsansa yung mga maka-Duterte na lumipat po sa inyong mga gusto para iboto. Walang ganon. Kasi ang nakikita ko, kapag yung mga kababayan ho natin, pinabagsak nyo si BP Sara dahil wala namang kasalanan o inimpeach nyo, lalong magwawala ang mga mamamayang Pilipino. Lalo ho silang magagalit. At kung sino man ang itataas na kamay ni BP Sara, mapabaste, mamarkoleta o kung sino pa sa Duterte at kaalyado, yun ang pinakamalakas. Pero, siyempre gusto pa rin namin si BP Sara ang maging presidente. X-Crew News.